Sa Cebu at Davao, hindi cable, hindi tumitigil. The Return of the Hurricane. Ngayong Sabado, alas 12 ng tanghali sa Aksyon TV at TV5. Kaligtasan ng higit 58,000 OFW sa Bahrain, Libya at Yemen nanganganib dahil sa magkakasabay na people power doon. DFA pinagbawal na ang pagpunta sa mga nasabing bansa. Kung may balak sila na pumunta sa mga lugar na yon, ay i-defer muna yung mga tinatawag nating non-essential, non-urgent travels. Palasyo itinangging may kapalit ang pagpapaliban ng China sa pagbitay sa 3 OFW doon. Pilipinas pinapagsori ng Taiwan dahil sa pagpapadeport sa 14 na Taiwanese sa China. Troubleshooter ni Pinoy na si Mar Rojas pumunta na sa Taiwan para plansahin ang gusot. Daan-daang residente sa Bago Bantay sa QC pinerwisyo ng amoy na tumagas na amonya. Bulkang Bulusan muling nagbuga ng abo. Mga residente sa 3 barangay sinimulan ng ilikas. Aksyon TV. Walang tigil na balitaan sa Aksyon TV 41 nagsimula na. Sa Aksyon Sports, Nonito the Filipino Flash Donaire nasungkit ang WBO at WBC titles matapos ang second round knockout kay Fernando Montiel. At Philippine Football Team Azkals nagpapakondisyon sa Baguio para sa laban sa Mongolia. At wedding invitation ni na Prince William at Kate Middleton, ginamitan nga ba ng ginto? Sa Makata Super Video, malahani may waitress ng mga teams. Wow! Made in the Philippines! At kilalanin ng mga hayop na may kakaibang charm kahit na duling, maraming na alarm. Magandang gabi. Ngayong 21 ng Pebrero. Ang maaksyong balita. Lalong tumitindi ang tensyon sa mga bansang Libya, Yemen at Bahrain dahil sa ikinakasang people power doon. Mahigit 200 na ang patay sa gulo. Kaya naman ang ilang foreign nationals nagsimula ng lumikas. Naomi Dairit, ikwento mo. Libo-libong tao ang sumugod sa syudad ng Benghazi na sentro ng tensyon ngayon sa bansang Libya. Sa videong ito, makikita ang ilang demonstrador na may hawak pang malalakas na armas na parang handang-handang umatake. Sa syudad ng Derna, nakunan ang pamamato ng mga demonstrador sa isang rooftop sniper. Habang patuloy ang protesta, nagsalita na ang anak ng pinapatalsik na Libyan President na si Muammar al-Gaddafi. Desidido raw ang administrasyon na manatili sa pwesto. Inakusahan din ng batang Gaddafi ang media na nagpapalala sa sitwasyon doon kung saan mahigit 200 na ang namatay. Dahil sa gulo, nagsimula ng ilikas sa Libya may 250 Turkish nationals. Kwento ng mga Turks, sinubukan nilang magtago sa kampo ng militar pero hindi rin sila nakaligtas sa mga galit na nagpoprotesta. Tulad sa Libya, lalo ring tumindi ang tensyon sa bansang Yemen. Daan-daang aktivista ang nagkampo sa mga kalye, dala ang kanya-kanya nilang pagkain. Tuloy lang daw ang kanilang protesta hanggat hindi bumababa sa pwesto si President Ali Abdullah Saleh. Magdamagan din ang protesta sa Pearl Square sa Bahrain. Gusto ring mapatalsik ng mga residente rito ang kanilang pinuno dahil sa talamak na korupsyon. Hindi rin sila pumabor sa dialog na alok ng gobyerno. 6 na ang patay sa gulo sa Bahrain. Naomi Dairit, News 5. Dahil sa gulo sa Bahrain, Libya at Yemen, ipinagbawal na ng DFA ang pagbisita ng mga kababayan natin doon. Sa ngayon, nasa 58,000 ang bilang ng mga Pinoy sa 3 bansa. Ikwento mo, Ina Zara.
Sa Libya nagtatrabaho ang anak ni Aling Teresita na si Joel. Maganda raw ang sahod ng anak niya bilang system administrator sa isang kumpanya doon. Pero nang mabalitaan ang kaliwat kanang gulo sa Libya, sabi ni Aling Teresita, hindi raw niya ipagpapalit sa pera ang buhay ng kanyang anak. Umuwi na lang ng Pilipinas kung hindi masasettle yung problema nila doon. Dito naman kahit paano magkakaroon din naman ng hanap buhay, di ba? At least nandito sila. Sa Libya pa lang nasa 173 na ang namatay sa girian ng mga pulis at mga nagpoprotesta laban sa presidente nilang si Muammar al-Gaddafi. Dahil dito, naglabas na ang Department of Foreign Affairs ng travel advisory laban sa pagbisita sa Libya. Damay na rin pati mga bansang Bahrain at Yemen. Kung may balak sila na pumunta sa mga lugar na yon, ay i-defer muna yung mga tinatawag nating non-essential, non-urgent travels. Pero giit ng DFA, hindi pa kinakailangang ilikas ang may 26,000 Pinoy sa Libya at mahigit 31,000 OFW sa Bahrain. Pati ang higit 1,000 Pilipino sa Yemen, ligtas pa rin daw. Abiso po natin sa ating mga kababayan doon ay kung nasa pampublikong lugar sila, to stay always on alert. At sana huwag silang pupunta sa mga lugar kung saan nangyayari yung mga protest actions. Ang problema, sabi ng isang OFW sa Libya na nakausap ng News 5, mahirap matukoy kung aling lugar ang delikado at ligtas. Hawak man nila ang kanilang mga pasaporte, sarado naman daw ang mga paliparan. Nervyos ang inaabot namin dito kasi halos araw-araw, barilan, putukan narinig namin dito. Trap na kami dito dahil nang wala ng communication kaming outgoing. Tapos lahat ng paliparan sarado, lahat ng labasan papunta ng mga foreigner dito hindi na pwedeng lumabas. Nagiging advice na lang sa amin dito ay mag-ingat, pumunta sa ligtas na lugar. Kaso ang ligtas na lugar, hindi namin alam kung alin yung ligtas na lugar. Sakaling lumala pang sitwasyon sa tatlong bansa, siniguro naman ng gobyerno na nakalatag na ang backup plan ng Pilipinas para ilikas sa mga Pilipino na nasa Libya, Bahrain at Yemen. Ina Zara, News 5. Mismong Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration na ang umamin, hirap silang i-monitor ang pag-alis ng mga overseas Filipino workers sa bansa. Ang masaklap, dumarami sa mga kapatid nating nangingibang bayan na bibiktima ng illegal recruitment. Narito ang report. Lumobo ng halos 1,700% nitong nakaraang 2010 ang bilang ng mga nabiktima ng illegal recruitment sa bansa. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, mula sa 26 na kaso noong 2009, umakyat ito sa 466 nitong nakaraang taon. Isa sa mga naging biktima si Milet Ante. Nag-apply siya bilang janitress sa Jordan, mapag-aral lang ang 5 niyang kapatid. Wala akong makitang trabaho dito, apply ako ng apply, tapos nag-decide na ako na tanggapin yung offer sa akin na direct hire. Umalis siya ng Pilipinas papuntang Jordan noong Hulyo 2010. Pero pagdating doon, imbis na janitress ang trabaho, naging domestic helper siya. At ang ipinangakong sahod ng kanyang employment agency na $400 $100 lang. Nung nasa Jordan pala ako, hindi ko pa alam na illegal yun. Nung nakauwi na ako, alaman ko na ganun pala. Para mabawasan ang mga biktima gaya ni Milet, 10 validating machines na ang ipopwesto sa terminals ng NAIA. Bago lumipad ang isang OFW, dadaan muna ang kanyang mga dokumento sa machine para malaman kung peke o tunay ang mga ito. They are victims here. Under whatever procedure, in whatever manner, they are given false documents, they are victims. Hindi raw komplikado at 1 minuto lang ang itatagal ng validation. Minose time and motion study nila yan based on 3,500 average daily. They came up with 45 seconds, I'm sorry. Sisimulang ipatupad ang bagong validation process sa Marso. Cheryl Cosim, News 5. Bugbog at saksak ang inabot ng isang lalaki sa Caloocan City matapos mapagtripa ng 4 na lalaki. Pero ang naarestong sospek kahit huli na sa akto, todo tanggi pa rin sa ginawang krimen. Jay De Castro, ikwento mo. Pilit na
Pinapaamin ng mag-asawang Anthony at Janelle Mobilia si Januel Gabuyo na siya raw promotor sa pambubugbog at pananaksak kay Anthony sa bagong silang Caloocan kagabi. Kwento ng biktima, pauwi na sana sila ng asawa nang harangin at habulin ng 4 na lalaki. Tumakbo, kasi papalapit ako, may sumasaksak na naman pala sa likod ko. Buti naman po, puro ilag ginawa ko. Aminado ang naarestong suspect na si Gabuyo na napagtripan nga nila ang biktima. Pero kung meron daw dapat managot, ay hindi siya kundi ang isang kasama. Kilala ko po sa mukha. Sa pangalan, kilala mo siya? Mark lang po. Agad pinunta ng mga tanod ang pinangyarihan ng pananakit at hinanap ang sinasabing Mark. Pero wala lang nadatnan doon ang mga opisyal. Minabuti na lang ng barangay na idaan sa areglo ang 2 panig. Pero kung hindi pumayag si Mobilia, kasong physical injury ang kakaharapin ni Gabuyo. Jay De Castro, News 5. Tama ng bala sa tagiliran ang inabot ng isang pulis sa QC matapos siyang manlaban sa mga hinihinalang miyembro ng Agaw Motor Gang. Jeff Caparas, ikwento mo. Nakasandal pa at hawak ni P.O.2 Roderick Yasay ang kanyang tagilirang sugatan sa tama ng bala nang datna ng News 5 sa bahaging ito ng Novaliches kagabi. Nabaril si Yasay ng mga hindi nakilalang sospek matapos itong makipagbuno nang tangkaing agawin ng mga ito ang kanyang motorsiklo. Labis naman ang pagkataranta ng kanyang kasamang babae, kaya agad silang tinulungan ni Aling Carmencita Palugan. Ang sabi ko sa pulis na tumba, walang gagalaw sa'yo habang katabi mo ako. Nagkaroon din ng tensyon sa lugar nang pigilan ng mga gwardya ng katabing mall ang mga miyembro ng media na nais mag-cover sa insidente. Oo nga sir, Nang dumating na ang mga kapwa-pulis, saka pa lamang naitakbo sa ospital si P.O.2 Yasay. Inoobserbahan pa sa Quirino Memorial Hospital ang sugatang pulis habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jeff Caparas, News 5. Makata Super Video! Oops. Ayun na! Okay ho ba yung bagsak ko? Eh kung hindi ho okay, di kayo. Hirap kaya nito. Oy! Dito po sa Pinas, may bagong kainan. At ang hinahain, pagkain ng Japan. Napakasarap po't inyong kagigiliwan. Lalo na yung nagsiserve. Ang ganda ng kasuotan. I like that! Sa Kainta Rizal nang ako'y bumanda, daming kasambahay, aking napagkita. Medals na mga sweet at ubod ng ganda, ang siyang maghahain, order nyo ang merienda. Yung iba pa silip-silip pa, hindi naman umu-order. Lamesa at upuan, mala Japanese din. Convenient na lugar sa gustong kumain. Meron pang ang gimmick kung ramen uubusin. Nakahandang music, inyong sasayawin. Classmates, trivia time muna tayo. Pinakapopular ang cosplay o costume play sa Japan. Ginagaya ng mga cosplayers ng damit at mga accessories ng kanilang paboritong anime o cartoon characters na napapanood nila sa television. Kung kaya naman, ay nababasa rin naman sa comics. Kaya nga, ang manga yung pinanggagalingan yan eh. At syempre, dito sa Pilipinas, ang 23 years old Filipino-Chinese girl na si Alodia Goseng Fiao ang tinaguriang cosplay queen of the Philippines. At syempre, mga bata, huwag niyong nakita na naman mga maidens, parang mga kasambahay. Huwag niyong lalaitin yung mga katulong o kasambahay. Syempre, nakakaingit pa nga yan dahil magagandang tinitirhang bahay. Pero, aanhin ko naman ang magarang bahay at kagamitang mamahalin kung ito ay di naman sa akin. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng edukasyon, leksyon at impormasyon dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, mga residente ng Bago Bantay sa Quezon City lumikas dahil sa masangsang na amoy na tumagas na ammonia mula sa isang planta ng yelo. Pag-uwi ng mga residente sa West Tower Condo sa Hulyo, posible pang maudlot. At dating sexy star at award-winning na aktres na si Catherine Luna, balik showbiz na, pero napilitan nga lang ba siya?